Sa isang planta ng kuryente sa labas ng bayan, ang mga empleyado ay nagdiriwang ng isang birthday ng katrabaho nang biglang may nakita silang kakaiba sa security camera. May isang anino na gumagalaw sa baras at isang manggagawa ang pumunta upang suriin ito sa labas at bigla na lang inatake ng isang misteryosong halimaw. Sinubukan ng lalaki na bumalik sa opisina. Ngunit isang grupo ng mga hayop ang sumusunod sa kanila at sinimulan ang pagpatay sa lahat ng tao sa gusali. Habang itinatago ng isang eclipse ang araw, ang mga nilalang ay nagsimulang lumitaw sa lahat ng dako ng planeta na pumatay ng milyon-milyong tao at sinisira ang mga lungsod. Ang tawag sa balita ay araw ng paghuhukom. Ang mga sundalo ay ipinadala upang labanan ang mga halimaw na ito sa isang digmaan na tumatagal ng buong eclipse. Milyon-milyong buhay at toneladang mapagkukunan ang nawala sa labanan. Ngunit sa kalaunan, ang lahat ng mga nilalang ay nalipol at ang sangkatauhan ay nagsimulang muling itayo. Nagdidisenyo sila ng mga proteksyong instalasyon na kilala bilang gates kung sakaling magpasya ang mga nilalang na babalik. Lumipas ang 15 taon at ang mundo ay nabubuhay muli sa isang normal na gawain. Si Dave ay nagtatrabaho bilang janitor sa isang kumpanyang hindi siya binabayaran ng maayos kahit na kailangan niyang pumasok sa mga baras para maalis ang mga patay na hayop. Sa lokal na paaralan, nagtatrabaho si Laura bilang isang guro at nakikipagkaibigan sa kapwa gurong si Milton na patuloy na inaanyayahan siyang makipagdate. Nakipaghiwalay si Laura kay Dave ilang taon na ang nakakaraan at gumagawa pa rin siya ng ilang issue. Ngunit ngayon sa wakas ay tinanggap na niya ang imbitasyon ni Milton, samantala ang kanyang anak na si Tyler ay nakikipagkita sa kanyang kasintahan na si Maddie na nag-aalala tungkol sa paparating na eclipse. Sinabi sa kanya ni Tyler na walang dapat ipag-alala dahil mayroon maraming eclipses sa nakalipas na 15 taon at walang nangyari. Samantala ang opisyal na si Garrett ay tinawag ng mga tauhan mula sa isang gate na humihiling sa kanya na pumunta dahil nakumpirma na nila ang major seismic na naaprubahan ang aktibidad at pagpigil dito. Pagdating ni Garrett sa gate, naramdaman niya iyon sa pagkakataong ito ay hindi isang drill. Sinusuri niya ang lahat ng mga sistema lamang para sa isang kahon ng power box na sumabog, nagiging sanhi ng pagkawala ng buong grid sa lungsod. Pumunta si Dave para sunduin si Tyler sa bahay ni Laura. At habang naglalaro ang bata ng video games, ang mga magulang ay nauwi sa pagtatalo. Lumalabas na nabuntis si Laura kay Tyler noong nakaraan sa kuna at wala si Dave para sa kanya at hindi na niya pinatawad pa. Pinigil sila ni Tyler at umalis kasama ang kanyang ama. Nang maglaon sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Dave ng tawag mula kay Tito Ted na nakatitiyak na ang bagong araw ng paghuhukom ay bukas at nag-aanyaya si Dave na dalhin ang kanyang pamilya sa kanyang kanlungan bago magsimula ang eclipse. Si Tyler ay nanonood ng balita at nabalisa na makita ang milyon-milyong iyon ang mga patay na isda ay lumilitaw sa mga dalampasigan sa lahat ng dako. Ito ay isa sa mga palatandaan na nakita 15 taon nang nakakaraan. Sa sandaling iyon, ang unang halimaw ay lumitaw sa gate, tahimik na umakyat sa hagdan. Kasabay nito, tinawag ni Laura si Dave. Sinabi na nakita niya ang balita at gustong umuwi ni Tyler. Dahil nagpareserba ng silungan si Milton, gusto ni Dave na manatili si Tyler sa kanya at nagkaroon ng argumento kung saan nakatanggap si Tyler ng text na iyon. Pinapalabas siya ng bahay ng palihim. Nang sa wakas ay hinanap siya ni Dave, isang note lang ang nakita niya sa kanyang kwarto na may number ni Maddie. Patuloy na sinusugod ni Milton si Laura dahil napupuno na ang kanlungan kaya sila kailangan na doon kaagad. Nang ipaliwanag ni Laura na wala na si Tyler, ginamit ni Milton ang numero ng telepono ng bata upang subaybayan ang lokasyon gamit ang espesyal na software at hanapin siya sa skate park. Andun pala si Tyler kasama si Maddie na sobrang kinakabahan at natatakot dahil umalis ang kanyang mga magulang. Nangako si Tyler na hindi siya katulad ng kanyang ama at hindi siya iiwan mag-isa. Biglang isang malakas na sigaw ang narinig at malalaking kawan ng mga ibon ang lumitaw sa langit na isa pang tanda ng pagtutuos. Ang mga tao sa park ay tumatakbo sa takot at sa lalong madaling panahon ang mga kalsada ay napuno ng mga pamilyang nagsisikap na umalis sa bayan. Na-stuck si Dave sa isang higanteng traffic jam. Ngunit nang makita niyang lumilipad ang mga ibon sa himpapawid, siya ay umalis sa kotse at ipinagpatuloy ang paghahanap sa paglalakad. Sa gate, sinusuri ng mga manggagawa ang mga sistema nang may narinig sila ng kakaibang tunog, isang halimaw na biglang lumitaw at nagsimulang umatake sa isa sa mga lalaki. Tumakas si Garrett habang nagpaputok ang iba pang mga sundalo, ngunit tila ang mga hayop ay hindi tinatablan ng ordinaryong bala. Ilang sandali pa, sa wakas ay nahanap na ni Dave sina Tyler at Maddie. Bago ang nagsimulang tumunog ang mga sirena ng emergency sa buong lungsod, sa kabutihang palad, si Laura ay nagpakita kay Milton at kinuha nila ang tatlo sa kanila palayo sa kotse ni Milton. May humigit kumulang 1 oras na natitira bago ang eclipse at ang lungsod ay nasa loob na ng kaguluhan na may mga taong sinusubukang tumakas. May traffic jam sa bawat kalsada. Ang pamilya ay natigil sandali
at nakakita ng mga kulto na naglalakad sa paligid ng mga kotse. Tinatakot ang mga driver sa kanilang mga mukha na pininturahan at ang kanilang paniniwala ay darating na ang pagwakas ng mundo. Nang sa wakas ay nakita ni Milton ang isang siwang nagmamaneho siya ng mabilis hanggat kaya niya at nagagawang dalhin ang pamilya sa kanlungan. Sa kasamaang palad, may kaguluhan din dito sa maraming tao na namamalimos para sa isang lugar sa loob. Habang sinasabi ng militar na babae at bata lang ang pwede, si Dave sinabihan si Tyler na sumama kina Laura at Maddie sa kanlungan. Ngunit pagkatapos na makapasok sa loob, si Tyler ay nagsisi at tumakbo pabalik sa kanyang ama na nagsasabing hindi niya ito iiwan. Sinundan siya ng mga babae palabas at sa sandaling iyon, inanunsyo ng scoreboard na ang kanlungan ay ganap na napuno. Ang grupo ay nagmamadaling bumalik sa kotse habang tinatalakay ang mga opsyon na gustong pumunta ni Dave sa hideout ni Ted sa disyerto, habang si Milton ay nagmumungkahi na magtago sa paaralan dahil ito ay mas malapit at may basement ito. Hindi nagtagal ay na-stuck sila sa isa pang traffic jam, kaya nakalabas sila ng sasakyan nang tumama ang lindol sa lugar at nagsimula ang eclipse. Sa pagbagsak ng mundo sa kadiliman, ang mga halimaw ay nagsimulang gumawa ng kanilang paraan sa pag-atake. Agad nilang pinasok ang lungsod at nagsimulang pumatay ng walang awa katulad ng nangyari 15 years ago. Iginiit ni Dave na dapat silang umalis sa lungsod at gustong magmaneho. Ngunit si Milton nagagalit dahil ito ang kanyang sasakyan at alam niya kung paano iligtas ang lahat. Ang isang pagtatalo ay naganap at nagsuntukan ang dalawa. Ngunit ang labanan ay naputol nang sumisid ang isang lumilipad na halimaw at kinuha si Milton. Habang sumisigaw si Laura, itinulak siya ni Dave sa kotse at pumalit sa pagmamaneho upang tuluyang mailabas ang kanyang pamilya sa lungsod. Habang nagmamaneho sila sa kanal, tinatalakay nila ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga halimaw. Iniisip kung sila ay ipinadala ng Diyos o hindi. Sa kalaunan, ang kotse ay nagsimulang maubusan ng gasolina at gusto ni Dave na makahanap ng isang kapalit nito. Nagpark siya sa tabi ng isang grupo ng mga abandonadong sasakyan at nagsimulang mag-check sa loob ng matuklasan na may mga patay sa mga kotse. Nang sa wakas ay makahanap siya ng isang walang laman, pumasok siya sa loob at yung driver pala nakatago sa backseat at hinila siya para kausapin. Habang ibinunyag niya na may malapit na halimaw, patuloy itong naghahanap sa paligid ng mga sasakyan at marami nang nabiktima. At nang dumaan ito malapit sa dalawang lalaki, buti na lang at hindi sila nito nakita at nagpapatuloy. Pagkatapos ay natagpuan ng halimaw ang isa sa mga katawan at sinimulang kainin ito, kaya napakaingat at tahimik. Sinimulan ni Dave na i-roll pabalik ang kotse papunta kay Laura at ang mga bata. Ngayon, magkatabi ang dalawang sasakyan, kaya sinubukan ni Laura at ng mga bata dumaan mula sa isang kotse patungo sa isa pa. Napakatahimik nila tungkol dito. Ngunit napapansin pa rin sila ng halimaw at susundan sila. Bumaba ang matanda sa sasakyan at winisikan ng asin ang hayop, ngunit ito ay huminto lamang ang halimaw saglit at pagkatapos ay tumalon ito sa lalaki para simulan siyang lamunin. Ginagamit ng pamilya ang kaguluhang ito para tuluyang makaalis sa lugar. Tinatahak ang isang abandonadong kalsada sa mga bundok habang ang mga sangkawan ng mga halimaw magsama-sama sa lungsod mula sa lahat ng panig. Sa wakas, nakarating na rin sila sa hideout ni Ted, which is a truly konkretong bunker. Nakasara ang mga pinto at may mga kamera sa bubong, ngunit walang tao lumalabas nang magsimulang sumigaw ang pamilya at humampas sa pinto, nagmamakaawa upang payagan sa loob. Ang hindi nila alam ay nakaupo si Ted sa kanyang computer, nanonood sa mga kamera, habang may nakatutok sa ulo niya ng baril. Sa sandaling iyon, lumilitaw ang isang kawan ng mga halimaw sa mga bundok at nagsimulang magmadali sa kanlungan. Habang nataranta ang pamilya, kumuha si Dave ng bakal ng gulong para protektahan ang kanyang mga mahal. Ngunit sa wakas ay bumukas ang pinto ng bunker at nagmadali silang pumasok. Nakipagkita ang pamilya kay Ted at sa kanyang asawang si Stella, ngunit sila rin nagulat nang makita si Garrett. Tila ang kanyang ama ay dating kaibigan sa digmaan ni Ted at nakuha niya hiwalay sa unit niya, kaya pumunta siya dito para humingi ng tulong. Napansin ni Dave na may baril si Garrett, kaya naghinala siya. Pagkatapos ang grupo ay nakikisalo sa pagkain, ngunit hindi nila maiwasang mapansin na sinusubaybayan kung paano sinusubukan ng mga halimaw na basagin ang pinto. At kinakabahan ang lahat. Wala ring silbi ang paggamit ng radyo dahil puro hiyawan lang ang kanilang maririnig. Tinanong ni Maddie kung paano sila nararamdaman ng mga halimaw at ipinaliwanag sa kanila ni Garrett, tumutugon sa liwanag at init. Ngunit nagtataka siya kung bakit nakikita nila ang mga kaluluwa ng mga tao. Ibinahagi rin niya ang kwento tungkol sa kung paano siya nakaligtas sa unang araw ng paghuhukom. Noon, nagtrabaho siya sa isang refinery at nang sumugod ang mga halimaw doon, nagawa niyang sumisid sa isang lawa ng maalat na putik. Inilibing niya ang kanyang sarili at kailangang makinig sa mga halimaw. Pinatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan at kaibigan. Habang si Garrett ay ginulo sa kanyang pagkukwento, sinenyasan ni Ted si Dave kunin at itago ang isang kutsilyo, hindi alam na sa labas.
Isang sentipede tulad ng halimaw ay gumagapang sa isang maliit na butas sa mesh na tumatakip sa bintana. Pagkatapos ay inanunsyo ni Garrett na siya ay nasa watch duty muna. Kaya nag-imbita si Ted ang iba ay manatili at maglaro ng mga baraha sa halip na matulog na lang. At nagtataka na si Dave, gayunpaman napansin ni Garrett ang kilos at inilabas ang baril mula sa holster na pinipilit na ibaba ni Dave ang kutsilyo habang ipinapaliwanag niya na si Ted ang nagsabi sa kanya na manatili at si Stella ay naawa sa kanya. Nakaligtas siya sa unang pagkakataon at determinado siyang mabuhay muli, hindi bagay ang dahilan. Biglang sinugod ni Tyler si Garrett upang subukang kunin ang baril, ngunit tinulak lang siya ni Garrett palayo. Nagsimula ang isang pagtatalo, ngunit pinigilan ito ni Maddie sa pamamagitan ng pagturo sa kanila hindi na marinig ang mga halimaw. Tapos ang alupihan na parang halimaw ay tumalon sa dingding at kumagat kay Stella, habang tinatanggal ni Ted ang nilalang salig ng asawa at binuhusan ng asin sa ibabaw nito. Sinuntok ni Dave si Garrett para kunin ang kanyang baril at sinubukang barilin ang nilalang. Iniiwasan ng maliit na halimaw ang lahat ng mga bala. Ngunit nagawa ni Maddie na patayin ito gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, itinali nila si Garrett at sinubukang pigilan ang pagdurugo ni Stella. Ngunit kakailanganin nila ng wastong pangangalagang medikal. Sa sandaling iyon, napansin nila sa monitor na isang napakalaking halimaw paulit-ulit na hinahampas ang pintuan sa harap at sinusubukang makapasok. Sinabi ni Dave na dapat na silang umalis, ngunit ayaw lumabas ni Ted. Sabi hindi pwede ang asawa niya sa labas. Gusto ni Stella na sumama siya at para ituro sa kanya ang daanan sa ilalim ng lupa sa ilalim ng bunker na humahantong sa mga bundok. Sinabi ni Garrett na mayroon siyang kotse na puno ng tangke at kaya niyang dalhin ang lahat sa gate, at ang grupo, hindi niya alam kung maniniwala siya hanggang sa itinuro ni Garrett na ito nga kapakipakinabang para sa kanya, upang matulungan sila. Nagpasya silang umalis ngunit una, inihayag ni Ted na mayroon siyang isang buong arsenal ng armas, at ang bawat isa ay armado ng kanilang sarili. Habang papasok ang grupo sa tunnel, binuksan ni Dave ang front door at may biglang lumabas na halimaw at sinara bigla ang pinto. Nang naisara ng maayos ang lagusan, lumabas sila at napansin nila si Stella na nahihirapang maglakad dahil nagsisimula na siyang mag-transform na maging halimaw din. Maya-maya naglalakad sila sa isang kalsada nang makakita si Tyler ng isang halimaw na nakatayo doon. Mukhang patay na ang halimaw kaya sinubukan itong hawakan ni Maddie. At si Tyler ay pinigilan siya. Nang lumingon siya, isang mahabang galamay ang lumabas sa isang butas sa loob ng lupa at hinawakan ang kanyang mga binti at sinusubukang kaladkaring palayo. Habang malakas na sumisigaw si Maddie, pinipigilan siya ni Tyler at Dave at sila ura bumaril sa galamay para makuha ito. Nang nakalaya na si Maddie, tumakas ang grupo at kinumbinsi ni Garrett si Dave na pakawalan siya para makatulong siya kung sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake. Ang hindi alam ng iba, may tinatagong injury si Dave sa kanyang braso. Maya-maya, nakarating sila sa tuktok ng bundok at nakita nila ang nasusunog na lungsod. Nang nahanap nila ang kotse ni Garrett, sila ay natataranta nang hindi ito umaandar. Sa sandaling yon, lumitaw ang mga halimaw sa tuktok ng bundok at nagsimulang umakatake sa kanilang direksyon. Kaya't pilit na sinisikap ni Garrett na paandarin ang makina muli habang kinukuha ni Stella ang baril ni Ted para tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili bago pa siya matapos mag-transform. Inaway agad siya ni Ted hanggang sa naibalik ang baril at nagmakaawa sa kanya na sumakay sa kotse. Ngunit alam na Dave wala ng pag-asa at kinaladkad si Ted pabalik. Hinihintay ni Stella na dumating ang mga halimaw. Mabilis nila siyang kinain. Sa wakas ay napaandar ni Garrett ang kotse at nakatakas ang grupo para iwan ang mga halimaw. Sa daan, kumukuha sila ng signal ng radyo at narinig nila halos lahat ng hindi nakayanan ng mga silungan ang pagsalakay ay nasira. Maya-maya ay nakarating sila sa gate, ngunit walang sumasagot sa radyo. At yun pala ay bukas ang pinto. Ang grupo ay maingat na pumasok sa loob at natuklasang hindi naligtas manatili doon. Kaya nagpasya sina Garrett at Dave na ayusin ito habang ang iba ay pumunta at maghanap ng first aid kit dahil natuklasan nila na si Ted ay may sugat sa kanyang likod. Ang iba naman ay nag-aalaga kay Ted habang si Dave ay sinubukang buhayin kuryente. At ipinaliwanag ni Garrett na ang gate ay inihanda para sa pangalawang pagsalakay at toneladang tubig alat ang ibinuhos. Ngunit ang butas ay masyadong malalim. Nung kuryente nito ay gumagana muli, sina Dave at Garrett ay nagsimulang gumawa ng kanilang paraan. Ngunit biglang naramdaman ni Garrett ang pagtulo ng dugo sa kanyang kamay at tumingala para hanapin kung saan galing. Kasabay nito may umuungal sa dilim. Nagmamadaling bumalik ang dalawa. Nag-usap ang grupo upang talakayin ang kanilang mga plano dahil may 2 oras pa bago ang pagtatapos ng eclipse. At nag-aalok si Garrett na magtago sa isang kemikal ng bodega dahil blastproof ang mga pinto nito. Sa sandaling umalis sila sa medical bay, isang halimaw na biglang umatake sa kanila at si Garrett na nakikipaglaban kasama si Dave para harapin ito. Natalo nila ang halimaw, ngunit ang ingay na kanilang ginawa ay nakuha ang pansin ng mas maraming halimaw. Sa takot, mabilis na tumakbo si Garrett sa isang pinto at isinara ito sa likod niya.
iniiwan niya ang lahat, pagkatapos ay binibigyan niya ang kanyang sarili ng ilang uri ng injection upang magsimulang lumaban. Dinala ni Dave ang kanyang pamilya sa isa pang silid at napansin niyang may dispersal mga linya doon na nangangahulugang ang tangke ay nasa kabilang panig ng dingding. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya para sa isang plano. Ipapasa niya ang tubig alat sa mga tubo ng tank upang mapanatili ang mga halimaw bago siya umalis. Hinahalikan siya ni Laura sa sandaling iyon. Ang pinto ay nasira, kaya ang pamilya ay tumakas. Dumadaan si Dave sa bentilasyon. Napansin ang isang halimaw nilalamon ang biktima nito sa silid. Pagdating niya sa tangke, sinubukan niyang tumahimik habang binubuksan ang tangke ng gripo at tubig ay nagsisimulang punan ang mga lalagyan. Pagkatapos ay umakyat si Dave pabalik, ngunit naramdaman siya ng halimaw at nagsimulang humabol sa kanya at nahawakan ang kanyang binti. Habang lumalaban si Dave, sinabuyan niya ito ng asin na naging sanhi ng halimaw upang maging alikabok. Samantala nalaman ng iba ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga halimaw at si Tyler ay nagpaputok sa kanila. Biglang narinig ang boses ni Dave mula sa loudspeaker na humihiling sa kanila iyon ang alarma sa sunog. Papalapit na ang mga halimaw kaya sinabi ni Ted kay Tyler na protektahan ang pamilya bago hinabol ang mga halimaw na may palakol. Ngunit ilang mga hayop sabay lundag sa kanya at siya ay mabilis na napatay. Si Tyler ay patuloy sa pagbaril at bigla siyang naubusan ng bala. Kaya binuksan niya ang alarma sa sunog na nagiging sanhi ng pagbagsak ng tubig alat sa buong halimaw at naging sanhi ng kanilang pagkamatay habang sumisigaw sila sa sakit. Sa sandaling iyon, ang eclipse ay nagtatapos at ang lahat ng mga halimaw ay nagsimulang bumalik sa kanilang kaharian sa pamamagitan ng tarangkahan na nagdulot ng panibagong lindol. Sinisikap din ni Laura at ng mga bata na gumalaw para lang makita si Garrett na nawawalan na ng isip sa pagbabago. Binaril niya si Tyler at tinamaan ang mga ito sa balikat, ngunit bago pa niya mabaril muli, lumitaw si Dave sa likuran niya at pinalo si Garrett sa ulo ng isang pamuksa ng apoy, habang muling nakikipagkita si Dave sa kanyang pamilya. Isang malaking halimaw ang lumitaw mula sa ibaba at biglang kinakagat si Garrett at kinain. Ang pamilya ay tumatakbo sa medical na unit at gumagawa ng maalat na timpla sa silindro na ibinabato nila sa halimaw. Sa sandaling sinipa nito ang pinto at agad itong pinatay. Pagkatapos, lumabas ang pamilya at napatulala. Ang mundo ay lubos na nawasak. Ngunit ngayon ay handa na silang magsimulang muli. Tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification para makapanood ka pa mga ganitong video. Salamat sa panonood.